Isang magandang gabi po sa lahat. Ako si Ramon Bospau, dating estudyante sa Maynila. At ang kwento kong ito ay hinding-hindi ko malilimutan. Isa itong karanasang tumatak sa buong pagkatao ko. Isang gabi ng lagim, misteryo at sumpang tumawid sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ang lahat ng ito ay nangyari sa isang lumang dormitoryo sa gitna ng Bonifacio Global City na hanggang ngayon ay nakatayo pa rin, tahimik, ngunit may mga matang nakamasid. Taong 2014 noon, bagong lipat ako sa Maynila upang mag-aral sa isang universidad sa Taguig. Malapit yon sa BGC. Dahil sa kakulangan ng budget ay napilitan akong maghanap ng murang matutuluyan. Sa tulong ng kaklase kong si Lisa, natagpuan namin ang isang dormitoryo sa may 31st Street sa BGC, sa tabi ng lumang Lot 5 warehouse. Isang gusaling tila naligaw sa panahon. Habang pinalilibutan ng mga makabagong gusali at kumikislap na ilaw ng syudad ang paligid, ay nananatiling tahimik at madilim ang dormitoryo. Ang mga bintana ay luma na. Ang pintura ay kumukupas at may kakaibang amoy na parang pinaghalong lumang kahoy at tuyong dugo. Pero dahil mura ay wala na akong nagawa kundi tanggapin niyon. Ang caretaker noon ay si Mang Ernesto, isang tahimik na matandang lalaki na halos hindi nagsasalita. Ayon sa kanya, Bospau, dati raw itong babaeng dormitoryo noong dekada 80, pero isinara matapos may mangyaring aksidente. Wala na raw akong kailangang alamin pa. Basta huwag lang daw akong maglalakad sa hallway pagpatak ng alas 12 ng gabi. Hindi ko na pinansin iyon, Bospau. Pero hindi ko alam, iyon pala ang unang babala. Sa unang linggo ay maayos naman ang lahat. Ang mga kasama ko sa kwarto ay mga estudyanteng galing rin sa probinsya. Pero sa gabi, nagsisimula ang mga kakaibang bagay. May mga pagkakataong bigla na lang magbubukas ang ilaw sa hallway. Maririnig mo ang mahahabang yabag mula sa dulo hanggang sa harap ng kwarto. Pero kapag sumilip ka ay wala kang makikita. Minsan pa ay may amoy ng nasusunog na kandila sa gitna ng gabi. Pero wala namang kahit isang kandila sa dorm. May mga naririnig ding tila umiiyak na babae mula sa CR sa dulo ng pasilyo. Mahina lang, humihikbi, at minsan ay may kasunod na pagtawa. Noon na, Bospau, iniisip kong baka guni-guni lang dahil sa pagod. Pero nang isang gabi, habang nag-aaral ako ng alas 11, biglang bumukas ang bintana. Malamig ang hangin, pero parang may kasamang hinga. Nang lumingon ako, may nakita akong anino ng babae sa kanto ng silid. Mahaba ang buhok nun, Bospau. Nakasuot ng puting bestida. Nakatalikod at nakaangat ang paa sa sahig. Pagkakurap ko ay nawala siya, Bospau. Pero sa dingding ay may naiwan. Isang markang parang kamay
maitim, parang paso. Kinabukasan, nagtanong ako kay Mang Ernesto. Ayaw niyang magsalita noong una. Pero nang makiusap ako ay napabuntong hininga siya at nagsimulang magkwento. Ayon sa kanya, Boss Pao, noong 1987 daw, ang dormitoryo ay tinitirhan ng mga dalagang estudyante mula sa St. Teresa's College at University of Makati. Isang gabi raw, biglang nasunog ang gusali. Maraming hindi nakalabas. Ngunit ang pinakamahiwagang bahagi raw ng kwento ay ang kwarto 306, kung saan natagpuan ang bangkay ng isang babae na nagngangalang Clarissa Dizon. Ayon sa mga kwento, bago siya namatay, Boss Pao, inakusahan siyang nagsagawa ng ritual ng sumpa laban sa mga kaklase niyang nanukso sa kanya. Nang nasunog ang dorm, ay sinabing siya mismo ang nagsimula ng apoy. Isang ritual na nauwi sa sakuna. Simula noon, Boss Pao, tuwing magtatayo ng bagong dorm sa lugar na iyon, laging may nasasaktan o nawawala. Kaya't nang maisipan ng isang negosyante na iparenovate ang lumang gusali noong 2013, hindi na sila nagtagal. May mga manggagawang nasugatan, may nalaglag sa hagdan, may biglang nabali ang leeg nang wala namang dahilan. Kaya't kalaunan, ginawa na lang itong dorm ng mga estudyante. Pero hindi ito tumagal. Pagkalipas ng 2 linggo, napansin kong kakaunti na kami sa dorm. Ang una ay si Lisa, ang kaklase kong nagrekomenda ng lugar. Bigla na lang siyang umalis. Iniwan ang mga gamit niya. Sabi ni Mang Ernesto ay umuwi raw ng probinsya. Pero isang araw, nakita ko sa mesa niya, Boss Pao, ang cellphone na lagi niyang dala. Sumunod ay si Jonas, ang nasa kabilang kwarto. Narinig daw siyang sumisigaw sa kalagitnaan ng gabi. Nang buksan ang pinto ay wala na siya. Tanging sapatos lang ang naiwan. Nakaturo sa pintuan na parang papalabas. Mula noon, Boss Pao, gabi-gabi na akong nagro-rosaryo. Pero habang tumatagal, mas lumalala ang mga naririnig ko. Mga yabag sa kisame, mga aninong dumadaan sa salamin ng CR, at mga sigaw ng "Tulungan mo ako!" na hindi ko alam kung saan nanggagaling. Noong October 28, 2014, naganap ang pinakamatinding gabi, Boss Pao. May blackout sa buong BGC dahil sa nasirang transformer. Madilim ang lahat, tahimik, at tanging ilaw ng kandila ang meron sa hallway. Habang natutulog ako ay naramdaman kong may humawak sa paa ko. Malamig iyon, basang-basa at mabigat. Pagdilat ko, Boss Pao, ay may babaeng nakaupo sa paanan ng kama ko. Mahaba ang buhok, nakasuot ng puting bestida na parang sinunog, at may mga bula ng dugo sa dibdib. Hindi siya gumagalaw. Tumingin lang siya sa akin. Sa mga mata niya ay may apoy. Bigla kong narinig
ang mga boses ng mga dating residente. Parang nagmumula sa paligid. Mga iyak, mga sigaw, at mga dasal. Tumingin ako sa labas ng bintana. May apoy sa labas, pero wala naman talagang nasusunog. Ang buong paligid ay tila bumabalik sa nakaraan. Nakita ko ang dormitoryo sa panahon ng 1987. Nasusunog, Boss Pau, at may mga babaeng tumatakbo, humihingi ng saklolo. At sa gitna ng apoy ay naroon si Clarissa. Nakangiti, hawak ang rosaryo, at sumasabay sa pagkurap ko. Narinig kong sinabi ng isang tinig sa loob ng utak ko. Isa ka na sa amin. Nagising ako, Boss Pau, na nasa ospital na ako sa St. Luke BGC. Ayon sa mga pulis, natagpuan daw nila akong nakahando sa isa sahig. May marka ng paso sa dibdib. Ang dormitoryo nasunog daw muli. Pero ayon sa nag-imbestiga ay walang indikasyon ng kuryente o gas leak. Nabura ang buong lugar at ginawa itong bagong building. Isang co-working space ngayon. Pero sinasabing may mga guard na nakakakita ng babaeng nakatayo sa dulo ng hallway tuwing 12:00 ng gabi. Lumipat ako ng tirahan, Boss Pau. Pero gabi-gabi pa rin akong nagigising sa amoy ng kandila. At sa bawat salamin na madadaanan ko ay minsan nakikita ko pa rin ang aninong nakaputi, nakangiti lang at nakamasid. Isang magandang gabi. Ako si Rhea, Boss Pau. Isa akong dating call center agent mula sa Quezon City. Pero ang kwento kong ito ay hindi tungkol sa trabaho, kundi sa isang pag-ibig na nauwi sa kamatayan, kababalaghan, at sumpang hindi ko na kailanman malilimutan. Taong 2017 yon. Lumipat ako sa isang apartment sa Kamuning, Quezon City, malapit sa opisina ko. Ang lugar ay luma na, gawa pa raw noong dekada 80. Pero mura ang upa, kaya pinili ko na rin. Dalawa kami roon. Ako, Boss Pau, at ang boyfriend kong si Jo Marie, na noon ay driver ng isang delivery van. Sa una ay maayos ang lahat. Tahimik ang buhay namin. Simple lang, pero puno ng saya. Hanggang sa dumating ang isang babae. Si Lara, Boss Pau, bagong lipat sa kabilang unit. Maganda si Lara, mestiza at mahinhin. Pero may kakaibang presensya. Madalas siyang nakatingin sa amin ni Jo Marie. Parang sinusukat, parang may tinatago. Noong una ay hindi ko na pinansin. Pero kalaunan, napansin kong tuwing wala ako ay laging nasa labas ng apartment namin si Lara. Lagi siyang nakangiti kay Jo Marie. Parang may ibig sabihin. Makalipas ang ilang linggo, ay nag-iba si Jo Marie. Madalas siyang umuwing pagod, tulala, at parang may mabigat na iniisip. Isang gabi, Boss Pau, naramdaman kong lumalamig siya sa akin.
Hindi na siya kasing lambing, bihira nang magsalita. Hanggang sa may isang gabi ay nakita kong may iniipit siyang maliit na rosas na tuyo buspaw, nakabalot sa pulang tela at may nakasulat sa likod na maging akin ka habang buhay. Hindi ko alam kung bakit, pero parang biglang kinilabutan ako. Nang tanungin ko siya, ay nagalit pa siya. Parang hindi siya si Jo Marie Buspaw. Iba ang boses niya. Mababa, malamig, at parang may ibang taong sumasapi sa kanya. Ilang araw pa ang lumipas. Nagsimula na ang mga kababalaghan. Gabi-gabi ay naririnig kong may kumakatok sa pinto ng kwarto namin ng 3 beses. Pero pag binuksan ko ay wala namang tao. May mga yapak sa sahig, basang-basa, kahit tag-init. At tuwing madaling araw ay may babaeng humihingi ng tulong sa labas ng apartment. Pero nang sumilip ako sa bintana ay si Lara iyon. Nakatayo, nakangiti, duguan ang mga labi. Doon ko naisip na merong mali Buspaw. Lumapit ako sa albularyo sa Project 4. Isang matandang lalaki na tinawag nilang Mang Tasyo. Nang marinig niya ang kwento ko, sinabi niyang si Lara raw ay matagal nang patay. Nasagasaan sa Aurora Boulevard. 3 taon bago ako lumipat. Ang katawan daw niya ay hindi na ayos. At ang huling lalaki raw na minahal niya ay si Jo Marie. Natigilan ako, Buspaw. Hindi ko alam kung paano iyon posible. Pero nang ipakita ni Mang Tasyo ang lumang pahayagan, ay nandoon nga ang litrato ni Lara. Parehong-pareho sa babaeng nakatira sa kabilang unit. Pag-uwi ko ay wala na si Jo Marie. Pero bukas ang pinto ng kabilang unit. At sa loob nun ay amoy kandila, bulok at dugo. Nandoon ang mga larawan naming dalawa. Tinusok ng karayom. Sa gitna ng mesa ay may garapon. At sa loob ng Buspaw ay buhok ni Jo Marie at piraso ng kanyang damit. Nang araw ding iyon ay tumawag ang ospital. Si Jo Marie raw ay nakita sa North Cemetery. Wala nang buhay. Ayon sa pulis, naglakad daw siya ng malayo. Parang wala sa sarili. Bago tumalon sa isang hukay. Pagkatapos ng libing Buspaw, bumalik ako sa apartment para kunin ang mga gamit. Pero sa huling sulyap ko sa salamin, bago ako umalis, ay may nakita akong refleksyon sa likod ko. Si Lara yun, Buspaw. Nakangiti, hawak ang tuyong rosas, at bumubulong ng, Tapos na kayo. Ngayon ay ako naman. hanggang ngayon Buspaw, kahit saan ako lumipat, tuwing 12:00 ng gabi ay naririnig ko pa rin ang 3 katok at isang boses na pabulong sa dilim. Maging akin ka habang buhay.
Isang magandang gabi mga kahoror. Tawagin nyo na lang akong Rika. Tubong San Pablo, Laguna ako. At matagal ko nang gustong ikwento ang nangyaring hindi ko kayang kalimutan. Akala ko noon, simpleng paninindig ng balahibo ko lang ang mararanasan ko sa eskwelahan. Pero hindi pala ganon kasimple kapag mismong silid-aralan mo ang pinagmumultuhan. Noong 2017, nakatira pa ako sa dorm malapit sa lumang paaralan sa Barangay Santo Angel. Doon ako nag-aaral sa isang kilalang pampublikong kolehiyo. Luma na ang gusali, semento at kahoy ang halo ng mga dingding. At sa bawat hakbang mo ay maririnig mo ang langit-ngit ng sahig. At sa gabi naman, kapag naglalakad ka sa hallway, parang may kasunod kang mga yabag, kahit ikaw lang mag-isa. Isang araw, Buspaw, dahil sa project, nagpaiwan ako hanggang alas 8 ng gabi. Ang guro namin noon ay mahilig magpabukas ng mga silid na hindi na ginagamit. Mga lumang classroom sa pinakadulong bahagi ng lumang gusali. Isa sa mga iyon ay ang Room 1 o 4B, ang sinasabing matagal nang isinarado. Pero dahil kailangan kong kopyahin ang mga lumang notes sa blackboard para sa project, doon ako napilitang magpunta. Pagbukas ko pa lang ng pinto, sinalubong na ako ng amoy, lumang papel at alikabok. Sa gilid ng silid, may mga lamesang may marka pa ng pangalan ng mga estudyanteng tila dekada na ang nakalipas. May mga lumang larawan pa ng mga klase noong 1980s na nakapaskil. Natuklap na at halos hindi mo na makilala ang mga muka. Habang nagsusulat ako ay biglang bumagsak ang ilaw sa kisame. Napundi yun, Buspaw. Ang tanging ilaw na lang ay mula sa bintana kung saan sumisilip ang buwan. Tahimik, pero ramdam kong may nakatingin. Sa gilid ng mata ko ay parang may aninong nakaupo sa isa sa mga upuan sa likuran. Hindi ko na lang pinansin, Buspaw. Ilang minuto pa, narinig kong parang may tumatawa. Mahina, basag, parang galing sa loob ng pader. Dahan-dahang tumataas ang boses. Tumigil ako sa pagsusulat. Nang tumingin ako sa paligid ay wala namang tao. Pero sa dulo ng classroom ay may isang upuang marahang gumagalaw kahit walang hangin. Lumapit ako, Buspaw. Sa mesa ay may ukit na pangalan. Pangalang Elena R. At sa ilalim ng mesa ay nakaukit ang mga salitang "Huwag kang magpaiwan." Kinabahan ako. Lumabas agad ako, Buspaw. Pero bago pa ako makalayo, ay narinig ko ulit ang tawa. Ngayon ay mas malapit na. Paglingon ko sa bintana, ay may babaeng nakasilip. Duguan ang mata at nakangiti. Napasigaw ako at tumakbo na. Kinabukasan, sinabi ko sa guro ko ang nangyari. Ngumiti lang siya nang matipid at sinabing, Matagal nang isinarado ang silid na iyon.
Yung si Elena, estudyante yun noon dito. Namatay siya sa loob ng classroom na yon noong 1989. Nalak daw habang may blackout. Hindi na nakalabas at nasunog ang bahagi ng gusali. Doon ko lang napagtanto ang lamig ng simoy ng hangin. Noong gabing iyon, Boss Pao, ang tawang narinig ko at ang upuang gumagalaw, lahat pala iyon ay tanda na hindi pa siya umaalis sa silid. Pagkatapos noon, tuwing gabi ay may mga janitor na nagkikwento. Naririnig daw nila ang tunog ng tiyok na sinusulat sa blackboard kahit sarado ang pinto. O minsan ay makikita nila ang aninong nakaupo sa likod ng silid, nakatingin lang habang sila ay nagwawalis. Lumipas pa ang mga taon, pero hanggang ngayon, Boss Pao, sarado pa rin ang room 104B. Ang mga bagong estudyante hindi alam kung bakit bawal pumasok doon. Pero sa tuwing dumadaan sila sa pasilyo, ay napapansin nilang may isang babaeng nakasilip sa bintana. Parang naghihintay ng kasama. Baka may isa na namang magpaiwan sa dilim. Isang magandang gabi mga kahoror, lalong-lalo na sa'yo, Boss Pao. Ako si Arvin. At ngayong gabing ito, hayaan ninyong ibahagi ko ang isa sa mga pinaka-nakakakilabot na karanasang hindi ko malilimutan. Isang biyahe na nagsimula sa tawanan, pero nagtapos sa sindak, takot, at isang sumpang hanggang ngayon ay bumabalik sa bawat pagdaan ko sa lugar na iyon. Nangyari ito 3 taon na ang nakalipas sa pagitan ng buwan ng Setyembre, sa panahong madalas bumubuhos ang ulan at ang mga kalsada ng Quezon Province ay nababalot ng dilim at hamog sa gabi. Noon ay kakagraduate lang namin ng kolehiyo at nagkayayaan kaming magkakaibigan na mag-road trip papuntang Baler, Aurora. Wala kaming ibang layunin kundi ang mag-relax, magpahinga mula sa pagod ng Maynila at mag-celebrate sa bagong yugto ng aming buhay. Bandang 9:00 ng gabi kami umalis mula Cubao, sakay ng lumang Toyota na hiniram ng isa naming tropa. Sabi namin, mas masaya ang biyahe kong gabi, mas malamig, mas konti ang sasakyan, at may thrill pa. Hindi namin alam na iyon palang desisyong yun ang magiging simula ng lahat ng kababalaghan. Habang tumatakbo kami sa kahabaan ng E. Rodriguez papuntang Marikina, pababa na ng Antipolo, nagsimula ng umambon. Ang mga ilaw sa daan ay tila kumukurap. Ang paligid ay madilim at ang mga puno sa gilid ay tila may mga matang nakamasid. Pero dahil sanay naman kami sa mga long drives, hindi namin iyon ininda hanggang sa lumampas na kami ng Tanay. Sa parteng iyon ng daan, Boss Pao, ay halos wala ng street light.
Ang tanging ilaw ay galing lang sa headlights ng van at sa paminsan-minsang kidlat na pumapailan lang sa langit. Tahimik ang biyahe, maliban sa mahinang tunog ng radyo na kumakanta ng mga lumang OPM songs. Pero sa gitna ng katahimikan ay bigla kong napansin ang kakaibang lamig sa loob ng sasakyan. Parang may humahaplos sa batok ko. Naramdaman ko rin na unti-unting bumabagal ang takbo ng van. Pagtingin ko sa speed meter, bumaba ito mula 80, naging 60, 40, hanggang 20 kilometer na lang. Kahit hindi naman binibitawan ng driver ang gas. At nang tumingin ako sa rearview mirror, doon ko nakita sa likod ng van, Boss Pao, sa gitna ng madilim na kalsada, ay may nakatayo. Isang babae. Puting-puti ang suot, basang-basa ng ulan. Wala siyang payong at nakatungo lang sa gitna ng kalsada. Parang naghihintay ng masasakyan. Ang utak ko, Boss Pao, pilit kong pinapakalma. Sinabi ko sa sarili kong baka naglalakad lang na tao o stranded. Pero nang mapansin kong kahit lumayo na kami ng halos 300 metro, ay nakikita ko pa rin siya sa side mirror. Nandoon pa rin. Parang hindi siya naiiwan. At dito na nagsimula, Boss Pao, ang kakaibang biyahe. Habang binabaybay namin ang daan papuntang Infanta, napansin naming parang lumalabo ang paligid. Hindi na namin makita ng maayos ang mga sign. Lahat ng ilaw sa labas, pati ang headlights, ay tila nilulon ng hamog. Tanging boses ng ulan at ugong ng makina ang naririnig. Pero sa likod, Boss Pao, sa bawat sulyap ko sa salamin, ay nandoon pa rin ang babae. May isang bahagi ng highway na matarik at maraming kurbada. Ang kilalang Bitukang Manok Road. Doon namin naramdaman na parang may humahawak sa van. Hinihila ito pababa. Ang manibela ay kumikilos mag-isa. At ang gulong parang dumudulas. Kahit hindi naman basa ang daan. Hanggang sa biglang namatay ang makina, Boss Pao. Tumigil kami sa gitna ng kalsadang walang poste ng ilaw, walang bahay, at walang kahit anong tunog kundi ang malakas na patak ng ulan sa bubong. Pilit na pinaandar ng driver ang van, pero hindi gumagana. Wala ring signal ang mga cellphone namin. Nang bumukas ang ilaw ng dashboard ng sandali, doon namin napansin sa bintana ng van, sa bandang likuran ay may mga marka ng kamay. Puro basa yun, Boss Pao. At mababakas mong hindi iyon galing sa labas. Galing iyon mismo sa loob ng van. Ilang minuto kaming hindi nagsasalita. Ramdam ko ang bigat ng paligid. Parang may presensyang hindi namin maipaliwanag. Hanggang sa may kumalabog sa bubong. Isang malakas, parang may tumalon mula sa itaas ng puno. Ang bubong ng van ay nag-iingay. Parang may naglalakad sa ibabaw. Mabagal lang, mabigat, at sa bawat yapak ay naririnig naming
Tumitilamsik ang tubig. Nang sumilip ako sa bintana, ay tumambad sa akin ang isang mukhang hindi ko makakalimutan. Isang babae, Boss Pao. Nakayuko, duguan ang muka at walang mga mata. Ang itim na buhok niya ay nakalawit sa windshield. At ang mga kamay niya ay may mahahabang kuko. Kumakaskas sa salamin. Maya-maya pa ay bigla itong nawala. Parang nilamon ng dilim. At kasabay noon, biglang umandar ang ban ng kusa. Kahit walang kumakapit sa manibela. Tuloy-tuloy lang iyon, Boss Pao. Paakyat ng kalsada. Hanggang sa makarating kami sa isang gasolinahan sa Real, Quezon. Pagdating doon, tumakbo kaming lahat palabas. Hingal na hingal at nanginginig. Hindi makapaniwala sa nangyari. Ang gasboy na naroroon ay nagulat sa itsura namin. Ang sabi niya, mabuti raw at nakarating kami dahil ilang linggo na raw mula nang may aksidente sa Bitukang Manok kung saan bumaliktad ang isang van at ang lahat ng sakay ay isang babae kasama ang kanyang pamilya ay nasawi sa lugar na iyon. Hanggang ngayon, sabi niya, marami raw driver na nakakakita ng babaeng nakaputi sa lugar na iyon tuwing umuulan. Pag-uwi namin, Boss Pao, binalikan namin ang van. Sa bubong ay may bakas ng kamay ng babae. At sa loob, sa salamin, may mga marka ng kuko. Mahahaba iyon. Tila hindi sa tao. At tuwing gabi ay, kapag naririnig ko ang ulan at ugong ng makina, parang naririnig ko pa rin ang tunog ng mga yapak sa bubong. Parang paalala ng gabing iyon, ng biyahe, ng mga hindi na nakabalik.